Mapagpalang araw po sa bawat isa mga kapatid. Babasahin natin ang Genesis chapter 31 verse 1 to 6. Sabi dito, Jacob heard that Laban's sons were saying, Jacob has taken everything our father owned and has gained all this wealth from what belonged to our father. And Jacob noticed that Laban's attitude toward him was not what it had been. Then the Lord said to Jacob, Go back to the land of your fathers and to your relatives, and I will be with you. So Jacob sent word to Rachel and Leah to come out to the fields where his flocks were. He said to them, I see that your father's attitude toward me is not what it was before, but the God of my father has been with me. You know that I've worked for you, for your father with all my strength. Amen. Book of Genesis chapter 31 verse 7 to 10. Pero dinaya po niya ako, 10 beses niya at binago ang pabayaran ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabing nga ni Laban na ang batik na mga kambing na siyang bayad ko, panay din batik-batik anak ng makambing na kinuha ng Diyos ang mga hayop iyon, Ama, at binigay sa akin. Sinabi po sa akin ni Jacob noong panahon ng pagkakakastahan ng mga hayop na naginip ako, nakita ko ang mga lalaking kambing na kumakasa sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Amen. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis chapter 21 verse 11 to 14. Sa aking panaginip, tinawag ako ng anghel ng Diyos at ako na may sumagot. Ang sabi sa akin, Jacob, masdan mo ang lahat ng mga barakong kambing. Silang lahat ay may batik. Ginawa ko ito sapagkat alam kong dinadaya ka ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo sa Bethel, na kung saan ay binubuhusan mo ng langis ang isang bato bilang alaala. Doon ay gumawa ka rin ng isang panata sa akin. Maghanda ka na at umalis ka sa lupain ito. Umuwi ka na sa iyong lupain, sinilangan. Sinabi naman ni Raquel at Leah, wala na kaming mamanahin sa aming ama. Good evening po, tayo po muli magbahagi ng ating devotion. Sa isulat po ito ni Sis Mary. For the meantime, ako po muna sa Genesis chapter 31 verses 15 to 19. Sabi mo dito, dayuhan na ang turing niya sa amin. Pinagbilin niya kami at nilustay ang lahat ng pinagbilhan sa amin. Kaya ang lahat ng kayamanang inalis ng Diyos sa aming Ama ay sa amin at sa aming mga anak. Gawin mo ang sinasabi sa iyo ng Diyos. Isinakay niya sa kamilyo ang kanyang mga asawa at mga anak. Dinala niya ang kanyang mga kawan at lahat ng kayamanang naipon niya sa Mesopotamia at bumalik sa Kanaan, sa lupain ng kanyang amang si Isaac. Wala noon si Laban sapagkat naggugupit ito ng balahibo ng mga tupa. Sinamantala iyon ni Raquel upang kunin ang mga Diyos-Diyosan sa tulda ng kanyang ama. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ito pong pasya ni Jacob na bumalik sa kanilang tahanan kung saan sila nanirahan ay hindi lang sariling pasya kundi sinabi ng Panginoon na bumalik na siya. Utos po yun ng Panginoon at nakita yung kanyang paghihirap, no? Yung background nito kung bakit iyan ang mga sinabi ni Jacob sa kanyang mga asawa, no? Yung kanyang sitwasyon na nabago na yung pakikitungo sa kanya,
iba na ang turing sa kanya, no? Ipinaunawa niya sa kanyang mga asawa at ang kagandahan nito, nakita ng kanyang mga asawa yung pakikiramay at pakikiisa at nakita natin na itong magkapatid na to ay magkaribal sa puso ni Jacob. Pero ganun pa man, sila ay magkakampi sa pagkakataong ito. Dapat ganun din tayo kung magkaiba man yung ating mga opinyon, magkaiba man yung ating paniniwala, pagdating sa pagdidesisyon na tungo sa ikagaganda naman, dapat mag-unite na po tayo. Yun po yung message na makikita natin. Nakita natin, napakadami ng kawan na dinala nila. Ganun pinagpala ng Panginoon si Jacob habang siya po ang nag-aalaga ng mga tupa sa kanyang biyanan. The more na nilalamangan siya ni Laban, si Lord naman ay gumagawa. Makita mo ilang beses binago yung kanilang hatian, pero walang lihim sa Panginoon. Lalo siyang pinagpala at the more na nilalamangan ni Laban si Jacob, pinagpala namang lubos ni Lord si Jacob, no? So, yun, kapag lingkod ng Panginoon talaga, yung inaalipusta mo, kaya itong gawin ng Panginoon as a blessing. Tulad na lamang yung hatian nila sa batik-batik, no? Na tupa. Nabaliktad ito, no? Dahil karamihan ng mga ipinanganak ng kanilang mga alaga ay batik-batik din, no? So, sinadya ito ng Panginoon upang malinaw yung hatian na hindi siya dinaya, kasi nga yun ang usapan nila. Kaya walang magagawa si Laban. Yung kanilang alaga ay mas marami. Yung kay Jacob, no? Yan po. Yun lang po. Magandang hapon sa ating lahat. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Genesis, chapter 31, verses 20 to 27. Nililang ni Jacob si Laban na Arameo, hindi niya ipinaalam ang kanyang pag-alis. Tinawid niya ang ilog Euphrates papunta sa bulubundukin ng Gilead, dala ang lahat niyang ari-arian. Makaraan ng 3 araw, nalaman ni Laban ang pag-alis ni na Jacob. Isinama niya ang kanyang mga tauhan at hinabol nila si Jacob. Inabot nila ito sa bulubundukin ng Gilead pagkaraan ng 7 araw. Nang gabing yon, si Laban ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Sinabi sa kanyang huwag pagbabantaan ng anuman si Jacob. Nang dumating si Laban, si Jacob ay nakapagtayo na ng kanyang tolda sa kaburulan. Nagtayo rin ng tolda si Laban sa kaburulang yon ng Gilead. Tinanong ni Laban si Jacob, "Bakit mo ako nilinlang at itinakas mo pa ang aking mga anak na parang mga bihag? Bakit mo inilihim sa akin ang iyong pag-alis? Sana'y inihatid ko kayo na may tugtugan at awitan sa saliw ng tamburin at alpa." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Book of Genesis, chapter 31, verse 28 to 40. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahalgan ang mga apo ko at mga anak bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama. Kaya lang binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawin masama. Alam kong sabik na sabik ka nang umuwi, pero bakit pinakaw mo ang mga Diyos ko? Sumagot si Jacob sa kanya, "Hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako na baka pilitin yung bawiin sa akin ng mga anak mo.
Pero kung tungkol sa mga nawawalan ninyong Diyos-Diyosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan. Sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi. Tignan niyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin. At kung mayroon, ay kunin niyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya sa tolda ni Jacob. Sa tolda ni Leah at pati sa tolda ng dalawang aliping babae na mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Raquel, pero naitago na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa lalagyan na ginagamit na upuan sa pagsakay sa kamelyo. At inupuan niya. Hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ni Raquel, pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Raquel sa kanya, "Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo dahil mayroon akong buwan ng talab." At patuloy na naghahanap si Laban, pero hindi niya makita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi mapigilan ni Jacob ang kanyang galit, kaya sinabi niya kay Laban, "Ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Ngayong nahalongkat mo na ang lahat ng ari-arian ko, may nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak. At bahala na silang humatol sa atin. Sa loob ng 12 taon na ako'y nasa inyo, ni minsan hindi napunan ang iyong mga kambing at tupa. At ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangahasahang kainin. Hindi ko dinala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mga bangis na hayop. Pinapalitan ko lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw, araw man o gabi." Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Genesis chapter 31 verse 41 to 50. Iyan ang naranasan ko sa loob ng 20 taong kasama ninyo. 14 na taon akong naglingkod sa inyo dahil sa 2 ninyong anak na babae at 6 na taon pa para sa inyong mga kawan. Sa kabila noon, 10 beses ninyong binago ang ating partihan. Mabuti na lamang at kasama ko ang Diyos ng aking mga magulang. Ang Diyos ni Abraham na sinamba ni Isaac, kung hindi marahil ay pinalayas ninyo ako nang walang kadala-dala. Alam ng Diyos ang aking hirap at pagod, kaya kagabi pinagsabihan niya ako. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Ang lahat ng dala mo'y aking mga anak, aking mga apo at aking mga kawan. Ngunit ano pa ang magagawa ko? Ang mabuti gumawa tayo ng kasunduan. Magbunton tayo ng bato na siyang magpapaalaala ng ating kasunduan." Naglagay si Jacob ng isang bato bilang isang alaala. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan na maglagay rin doon ng bato. Pagkatapos kumain sila sa tabi ng bunto ng mga bato. Ito'y tinawag ni Laban na Jegar Sahaduta. At Gar-ed naman ang tinawag doon ni Jacob. Sapagkat sinabi ni Laban ang buntong ito ng mga bato ang tagapagpaalala ng kasunduan nating dalawa. Tinawag ding Mizpa ang lugar na iyon sapagkat sinabi ni Laban, "Bantayan nawa tayo ni Yahweh samantalang tayo'y magkalayo. Kapag inapi mo ang aking mga anak o nag-asawa ka ng iba, alalahanin mo na wala man ako roon, ang Diyos ang saksi sa ating kasunduan." Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis chapter 31. Ang kasunduan ni Jacob at ni Laban.
Ang napuntang pong verse sa akin is verse 51 to 55. Pagkatapos, sinabi pa ni Laban, narito sa pagitan natin ang mga batong ibinunton ko at narito rin ang batong inilagay mo. Ang mga ito ang ating palatandaan. Ito rin ang magiging hangganan upang maiwasan ang paglusob sa isa't isa. Ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Hanor hahatol sa atin. At sa pangalan ng Diyos na sinamba ng ama niyang si Isaac at sumumpa si Jacob sa tutupad siya sa kasunduang ito. Pagkatapos, nagpatay siya ng isang hayop at ito'y inihandog doon sa bundok. Nagsalo-salo sila at doon na rin nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, umuwisit na si Laban matapos hangkan ang kanyang mga anak at mga apo. So yun, ayon po sa pagkakaintindi ko dito is ang kanilang sumpaan, no, na hindi na maulit yung kanilang pag-aaway o pagtatalo. Sumumpa sila mismo sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Ganun. So, sobrang pinagtibay yung kanilang panunumpa dahil ang Panginoong Diyos ang nilagay nila sa pagitan ng kanilang sumpaan. So, yun ay sobrang sagrado. Parang sa ngayon no, sa generation ngayon, may mga mag-aasawang no, nagsusumpaan, no. Pero kalaunan naghihiwalay din, even though na andun yung basbas, no, andun yung Lord nung kinasal, nawawalan ng bisa dahil nga sa generation ngayon nag-a-abuse, mga abusive na yung mga asawang lalaki ng babae. Although noon, no, nung unang panahon sa kanila is pwede mag-asawa ng ilang beses ang lalaki noong unang lumang tipan, pero sa bagong tipan kasi binago ng Panginoong, dumating si Panginoong Jesus, no, binago niya yung law na yun na dapat is isa lang, no. So dahil doon sa nangyayari na violation, pananakit sa asawa, hindi nagsusustento sa mga anak, nabi-break yung sumpaan, no. Lalo na kung walang Diyos, ikinasal kayo pero walang Diyos, kaya napaka-importante na dapat sa panahon ngayon is same kayong believers, meron kayong pananampalataya sa Panginoon, then saka kayo magpakasal, kasi sobrang parehas kayong, yung maturity nyo andun ni once na may pananampalataya ang bawat isa, no, mayroong maturity na meron kayong sumpaan kasi kilala nyo ang Diyos, no, may hindi kagaya ng iba kasi na dahil mahal nagpakasal na agad. So no, walang Lord na inilagay. Ang inisip lang ng iba is gagawa ng family. Dapat pala pag gumawa ka ng family, no, ang center nyo parehas is yung si Lord. Kaya no, napaka-importante talaga na same kayong believers. Ay, yun, kung may babalik lang natin, no, kung maaga lang sana tayo naging Christian, di sana nakahanap ako ng mapapangasawa ko na talagang maglilid sa akin na strong yung pananampalataya sa Panginoon. Dapat pala nung una pa lang, ano, yun na yung unang-unang natututunan ng mga babae na hanapin nilang lalaki is strong yung pananampalataya sa Panginoon, para yung center ng kanilang marriage is si God yung center. So napakaganda siguro. Meron mang trial sigurong darating, pero hindi ganun kahirap kasi may takot ang bawat isa kapag may Lord sa kanilang mga puso. Yun lamang po. Amen.